Ang sinungaling na si Lito. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Lito. Si Lito ay kilala sa kanilang lugar bilang isang bata na mahilig magsinungaling. Kahit sa mga simpleng bagay, mas gusto niyang magsinungaling kaysa sabihin ang totoo. Isang araw, habang naglalaro si Lito sa tabi ng ilog, nakita niya ang kanyang kaibigang si Nena. "Lito, nakita mo ba ang aking bagong laruan?" tanong ni Nena. Agad na nagsinungaling si Lito, "Oh, nakita ko. Nasa tabi ng puno ng mangga, iniwan ko doon kanina." Excited na tumakbo si Nena patungo sa puno ng mangga, ngunit pagdating niya roon, wala naman siyang makita. Bumalik siya kay Lito at nagtanong, "Lito, hindi ko nakita ang aking laruan. Sigurado ka bang doon mo iniwan?" Mumiti lang si Lito at sinabi, "Baka may kumuha na. Baka ibang bata ang nakakita at kinuha." Nalungkot si Nena at umuwi na lang. Hindi alam ni Lito na ang pagsisinungaling niya ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, pumunta si Lito sa palengke kasama ang kanyang ina. Habang namimili, nakita niya ang isang bungkus ng ubas. "Inay, pwede ba akong bumili ng ubas?" tanong ni Lito. "Pagkatapos nating mamili, bibili tayo ng ubas," sagot ng kanyang ina. Habang abala ang kanyang ina sa pamimili, kumuha ng ubas si Lito nang hindi nagpapaalam. Nang paalis na sila, tinanong ng tindera, "Bakit ka kumuha ng ubas nang walang paalam?" Agad na nagsinungaling si Lito, "Hindi po ako kumuha. Siguro ay may ibang bata na kumuha." Naniwala ang tindera at hinayaan na lang sila. Ngunit habang naglalakad sila pauwi, biglang nahulog mula sa bulsa ni Lito ang isang bungkus ng ubas. Nakita ito ng kanyang ina at sinabi, "Lito, hindi tama ang ginawa mo. Kailangan mong humingi ng tawad." Nahihiya man, bumalik si Lito sa tindera at humingi ng tawad. "Pasensya na po, hindi ko na ulitin," sabi niya. Mula noon, napansin ng kanyang ina na madalas nagsisinungaling si Lito. Isang gabi, kinausap niya ang anak, "Lito, mahalaga ang pagiging tapat. Ang pagsisinungaling ay walang naidudulot na mabuti." Ngunit si Lito ay hindi pa rin nakikinig. Patuloy pa rin siyang nagsisinungaling sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isang araw, nagkaroon ng malaking karnabal sa kanilang bayan. Lahat ng bata ay excited at nag-aabang. "Nena, alam mo ba, ako ang mananalo sa paligsahan sa pagkanta," nagyabang na sabi ni Lito kahit hindi naman siya magaling kumanta. Natawa si Nena, "Talaga? Hindi pa kita naririnig kumanta, Lito." Nang dumating ang oras ng paligsahan, tumayo si Lito sa entablado at nagsimulang kumanta. Ngunit dahil hindi siya nag-practice, mali-mali ang kanyang mga nota at tunog. Tawa ng tawa ang mga nanonood at nahihiya si Lito sa sarili. Pagkatapos ng paligsahan, lumapit si Nena kay Lito at sinabing, "Lito, sana sinabi mo na lang ang totoo. Walang masama kung hindi ka magaling kumanta." Nahihiya at nalungkot si Lito. Naisip niyang laging nagsisinungaling ay nagdudulot lang ng kahihiyan at kalungkutan. Isang gabi, habang nag-iisip, muling lumapit ang kanyang ina at nagsabing, "Lito, alam kong kaya mong magbago. Ang pagiging tapat ay magdadala sa iyo ng tunay na kaibigan at respeto." Naisip ni Lito ang mga sinabi ng kanyang ina. "Siguro nga, tama siya," sabi niya sa sarili. "Kailangan kong itigil ang pagsisinungaling." Kinabukasan, sa paaralan, nagkaroon ng pagsusulit. Habang nag-exam, nakita ni Lito ang kanyang mga kaklase na nagkokopyahan. Lumapit sa kanya ang kanyang kaklase at sinabing, "Lito, pwede bang pakopya? Pasensya na, pero hindi ako pwedeng magsinungaling sa sarili ko at sa guro natin," sagot ni Lito. Natuwa ang guro nila nang malaman ang katapatan ni Lito. "Lito, salamat sa pagiging tapat. Ang integridad mo ay kahanga-hanga." Unti-unti, nagbago si Lito. Naging mas tapat siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isang araw, habang naglalaro sa parke, nakita niya si Nena na umiiyak. "Bakit ka umiiyak, Nena?" tanong ni Lito. "Nawawala ang aking bracelet. Bigay pa naman ito ng lola ko," sagot ni Nena. Naisip ni Lito na sana'y hindi na lang siya nagsinungaling noon kay Nena. "Tara, hanapin natin," sabi ni Lito.
Magkasama nilang hinanap ang bracelet sa buong parke. Sa wakas, nakita nila ito sa tabi ng isang damuhan. Salamat, Lito. Ang bait mo talaga, sabi ni Nena. Nena, pasensya na sa mga dating kasinungalingan ko. Nagbago na ako, sabi ni Lito. Salamat, Lito. Mas masaya ako na tapat ka na, tugon ni Nena. Mula noon, naging mas malapit na magkaibigan sina Lito at Nena. Naging inspirasyon si Lito sa ibang bata sa kanilang baryo. Lahat ay napansin ang kanyang pagbabago at tapat na pagkatao. Isang araw, may dumating na malaking unos sa kanilang bayan. Maraming bahay ang nasira at maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Agad na nag-organisa si Lito ng pagtulong sa mga nasalanta. Mga kaibigan, kailangan natin magtulungan. Hindi tayo dapat magsinungaling sa ating mga kakayahan at responsibilidad, sabi ni Lito sa mga tao. Nagtulungan ang buong baryo, at dahil sa sipag at katapatan ni Lito, mabilis nilang naisaayos ang kanilang mga tahanan. Naging bayani si Lito sa kanilang lugar. Lumapit ang kanilang kapitan sa baryo at sinabi, Lito, salamat sa iyong katapatan at malasakit. Dahil sa iyo, naging matatag ang ating komunidad. Salamat po, kapitan. Natutunan ko na ang katapatan ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at respeto, sagot ni Lito. Mula noon, si Lito ay kilala bilang isang bata na tapat at puno ng integridad. Ang kanyang kwento ay ikinukwento sa buong baryo bilang inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga bata. At sa bawat pagsubok na dumarating, si Lito ay laging nandyan upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pagiging tapat. Ang kanyang buhay ay naging halimbawa ng pagbabago at pagtanggap ng tamang landas. Lumipas ang maraming taon at si Lito ay naging isang matagumpay na lider sa kanilang komunidad. Ang kanyang katapatan ay nagdala ng maraming biyaya at pag-unlad sa kanilang lugar. Ang kanyang kwento ay naging alamat na nagpapakita ng tunay na halaga ng katapatan. At sa bawat bagong henerasyon, ang kwento ni Lito ay patuloy na isinasalaysay, upang ang mga bata ay matutunan ang kahalagahan ng pagiging tapat at may integridad. Sa ganitong paraan, ang mundo ay magiging mas mabuti at mapayapa.